Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. The campaign period starts today. We'll check out scenes from the campaign kickoff rallies. Senator Amy Marcos is thinking about whether to attend the admin slate's kickoff rally in Laoag City. She said she values her independence and doesn't want to be pressured into agreeing with everything. Just a diversionary tactic. That's what a lawmaker thinks about the complaints filed against House Speaker Martin Romualdez and other congressmen. And a survey shows that government aid is a great help to Filipinos. The official campaign period for midterm election national posts begins today. The admin slate, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, is holding their proclamation rally up north in Laoag. President Bongbong Marcos is expected to attend the event later in the afternoon. Meanwhile, Liberal Party members, including senatorial aspirants Kiko Pangilinan and Bam Aquino, will be in Dasmariñas, Cavite. Former Vice President Leni Robredo is also expected to grace the event. Opposition coalition Makabayan is kicking off their grassroots campaign in Cartilla ng Katipunan in Manila. Meanwhile, presidential sister and re-electionist Senator Amy Marcos has yet to decide whether to attend the administration slate's campaign rally. The senator said she is considering joining the campaign kickoff in Ilocos Norte, noting that it would be embarrassing not to attend. However, she also expressed frustration over the messaging of the administration slate's Forward Together campaign ad. Nainis ako kasi sabi ko, ba't ganun? Sabi nila, forward something ang motto. Pero nung tinitignan ko, sabi ko, di ako sasama dyan. Kasi agad-agad sabi, lumipas na ang gabi ng lagim. Naku, ayoko ng ganyan. Away na kagad inaatupan. Meanwhile, Senator Amy reiterated that she will oppose the impeachment of Vice President Sara Duterte but will also defend her brother, President Bongbong Marcos. Manindigan ka sa sarili mo at wag maniwala sa mga nakapaligid dyan. Kasi bata pa ako, sinasabi ko sa tatay ko, ang Malacanang ay snake pit. Ngayon, taon ng ahas. Dumami sila. Kawawa naman, nakapaligid dyan, nakapulupot sa kapatid ko. Kaya, yun lang, manindigan siya, magpakatibay siya sa sarili niya. Alam niya ang dapat gawin. So a lot of political analysts kasi nagsasabi nga, di ba, na parang naiipit daw sa gitna itong si Senator Amy Marcos, or the other hand naman, sinasabi nila na mamangka sa dalawang ilog. So that's not good optics kasi as a politician, kailangan you are decided in what your movements are, kung anong gagawin mo, anong paninindigan mo. And Senator Amy has to remember daw, sabi nila, that she is a Marcos first and foremost. Diba? Kapatid siya ng presidente. It doesn't look good for the Marcos brand kung magkakapatid, hindi nakasakay sa isang bangka. Yes, so we will see kung talagang attend siya dito sa kick-off rally ng administration slate dyan sa Laoag, sa Ilocos kasi Norte. Yan noon na bailiwick ng mga Marcoses, and it delivered a lot of votes, diba? Last 2022 election. Malaki yan, yung northern vote. That's called the Northern Bloc. Yes, malaki yan. At saka this is a critical base for the administration. Sinasabi nga nila, this will set the tone also dun sa magiging kampanya. Kasi so far, slate na ito, the admin, they have a hold on the NCR. They also have a hold sa North. So they cannot lose the North. Kailangan hawak nila yung dalawa because yung southern area, it's not really anymore predominantly Duterte, but medyo malakas pa rin si Duterte. Exactly. So, tsaka malaki ang nila doon yung mga voters nila doon, yung registered voters. Yes. Malaki din yung voter turnout. Taas ang bilang. Lagi. Alright, as mentioned earlier, the Alyansa para sa Bagong Pilipinas is holding their proclamation rally in Laoag City. For the latest, let's bring in mobile journalist Merimon Reyes live on the ground. Merimon! Hey, Merimon.
How's Hello, everything there? Angela. So far, nandito tayo sa venue ng press ko na gagawin around noon later on. This is a few minutes away from Ilocos Norte Centennial Arena. And supposedly, yung magaganap mamaya na kanilang proclamation rally ay isa sa magiging malaki. Dahil ito na yung pagsisimula ng kanilang pangangampanya. Especially since ang Ilocos Norte Centennial Arena, ito yung largest indoor venue dito sa Northern Luzon. Pero meron ding satellite na stages sa outside the arena kasi they are expecting na bukod doon sa 5,000 na seating capacity ng Centennial Arena, na-expect nila na aabot daw sa labas yung mga dadalong supporters. Later on, around 3 p.m., 4 p.m., pag nagsimula na kanilang proclamation rally, meron din daw mga surprise or guest performers. So bukod doon, inaasahan din natin na makakarinig na tayo ng mga plataforma. And ano ba yung mga plano ng 12 members na tong senatorial slate ng admin, which is composed of former DLED Secretary Benhur Abalos, former Makati Mayor Abby Binay, senatorial re-electionist Beth Bong Revilla, Pia Cayetano, Tito Lapid, Ping Lacson, Manny Pacquiao, and baka si Senator Amy Marcos, abangan natin mamaya kung pupunta ba talaga siya kasi she's still considering yung pagpunta today dito sa proclamation rally. Camille Villar, later makikita din natin siya, Francis Tol Tolentino, Erwin Tulfo, who is leading the Pulse Asia Survey polls, and Vicente Tito Soto. Of course, Mariwan, ang tanong dyan, you mentioned Senator Amy Marcos, but have you spoken to anyone there on the ground? Kung nasa lawag na ba si Senator Amy Marcos? So far, wala pa tayong nakukuha na impormasyon kung nandito na ba siya or any of the members ng senatorial slate na ito. Pero ang nakita, ang malinaw dito, around 6 a.m., marami ng mga supporters ang nag-aabang sa labas mismo ng arena. At nagkatanungan pa nga sa atin na, alatanghali pa po ba talaga? Pero okay lang daw sa kanila kasi ang importante, baka makakuha sila ng mas magandang upuan sa loob ng arena para mas masuportahan yung kanilang mga kandidato. Linawin ko lang, Mariwan, yung event, the kick-off rally itself, saan gagawin ba? Will that be outdoor or lahat dyan indoor? Kasi parang kung indoor, parang medyong masyadong peaceful. Usually, dapat mag-arbo ang kick-off, di ba? Yes, yung pinaka-program proper, gagawin siya doon sa Ilocos Norte Centennial Arena, pero may extension siya sa labas mismo kasi may stages din na sinaset up. So they're expecting yung mga, kung may performances, kung may mga tugtugan, or magkakaroon ng mga talks, posibleng umabot talaga hanggang labas ng Centennial Arena yung venue. Meron alam ko, nabanggit mo nga surprise yung mga magpe-perform dyan. Pero may mga kilala ba tayo, yung mga known personalities na magiging supporter ng slate na yan na pupunta dyan ngayong araw? So far, wala pa tayong nakukumpirma ng mga personalidad na dadalo dito. At yun yung aantabayanan natin sa mga susunod na oras. Kasi bago tayo pumunta dito sa pinaka-presko na venue, marami ng mga sasakyan ang dumadating sa labas ng arena mismo. So later on, makikita natin kung sino nga ba ang mga susuporta sa mga kandidato na ito o mga invited guests. Si President Bongbong Marcos ba, when did he arrive dyan sa Lawag? Hindi pa natin nakukumpirma mismo yung presensya ni President Bongbong Marcos nor ng kanyang pamilya. Pero expectedly, since magkakaroon ng press con dito, posibleng makita na natin sila kasama itong kanilang campaign manager na si Congressman Toby Chanco. So pwede natin ambushin mamaya at alamin kung ano nga ba yung mga kaganapan ngayong araw at ano yung dapat nating asahan sa mga susunod na linggo. Lastly na lang, Mary Mon, bukod nga kay Senator Amy Marcos, inaasahan naman natin na present lahat yung mga nasa senatorial slate ng admin. Wala naman mag-a-absent. Yes, Angela. Tinaasahan dito kasi ito yung pinaka-starting point nila hanggang sa mga susunod na campaign days nila. Posible nang magkaroon sila ng door-to-door or house-to-house na pangangampanya kasama ng kanilang mga supporters. So for sure, makikita dito, if not yung 12 members, maybe 11, and potentially baka pati itong si Presidential Sister Senator Amy Marcos ay dumalo rin. Alright, maraming salamat sa iyong update. That was our mobile journalist, Mary Mon Reyes. Yun ang katanungan, di ba? Is the presidential sister going to be around, di ba? Kasi she should be because yung presidente ng Pilipinas and the leader of the party, di ba, is kicking off a very important milestone sa grupo nila for the midterm. Yes, sabi ko nga, this will set the tone dun sa magiging kampanya talaga or focus ng campaign nitong slate na ito ng administration. And finally, yung mga supporters ng both Duterte Bloc and the Marcos Bloc can see, okay, saan ba talaga si Senator Amy? If she joins this kickoff rally ng grupo ko sa CPBBM, then at least may mararamdaman
nararamdaman na okay, medyo papanig siya sa kapatid Yes. niya. Oo. Pero parang feeling ko nga dun sa interview niya with Miss Cheryl Cosim dun sa kanyang programa sa radio, parang meron na siyang pa-disclaimer dun na kahit na if ever pumunta ako, I'm considering to go there, di ba parang hindi pa rin ako talagang dito sa kanila dahil ayoko yung campaign ad nila na forward together, yung mga ganon. So, parang feeling ko ganon pa din That's siya. very detrimental to her kasi kailangan talaga, as we said kanina pa, mamili ka ng isang ilog kung saan ka mamangka. Alright, meanwhile, the campaign kick-off of Makabayan Bloc senatorial candidates is happening already in Manila. Now, to get more updates, we have mobile journalist Kyla Macantan in the area. Kyla, tell us what's happening there. We'll try to fix the signal of Kyla dyan sa Ito naman Manila. sa isang progresibong grupo na Makabayan Bloc. Known to make noise sa lower house a lot, year in and year out. Kumbaga sila ang check and balance ng gobyerno. Exactly. And then we'll be seeing a lot of parties na mag-start ng kanilang rally today sa iba't ibang lugar. So we've seen already yung we've heard about admin slate in Lawag City. Now we're trying to take a look at Manila. And then we have si Tulfo also supposed to do it in Quezon City. Yeah, Ben Tulfo, ha? Ben Tulfo in Quezon City. Sino pa ba? Kyla there already? Kyla? Are you ready? Okay, wala pa rin. So we're trying to get a hold of Kyla Macantan, who's already in Manila for the Makabayan Bloc campaign na kick-off. Okay, Kyla, can you hear us okay? Yes, Angelo Zego, magandang umaga. Malinaw na yung linya ko? Yes, hindi ka namin. So tell us what's happening there. Yes, oo, alas 7 ng umaga pa lang kanina nung nag-tipon-tipon yung mga miyembro ng galing sa iba't ibang grupo nga ng Bulas Asosasyon sa Kartilya ng Katipunan. At alas 8 en pronto, nagpunta na sila sa kanya-kanyang designated na lugar para mag-house to house. At dito nga tayo sumama dito sa Manila. So kanina galing tayo doon sa Happy Land sa Tondo. At sa mga oras nito, nandito naman tayo sa Parola. Yung ilan, kagaya nila Kadonel at Kadenis ay nagpunta naman doon sa Rizal, sa Bulacan, kung saan pinunta nila yung kanilang mga komunidad, yung mga magsasaka, mga mangingisda. At yung dalawa naman na iba pa nilang kasama ay nasa CPO pa, si Amira Lidasan at Liza Mata. So aasahan nila na sa mga susunod na araw, makukumpleto na itong 11 senatorial bets na Makabayan. At mamayang hapon naman, nakatakdaan ulit silang magtipon at magkaroon ng rally dito naman sa Plaza Noli sa Sampaloc. At pagkatapos daw dito sa Parola kasi ay magkakaroon muna sila ng maikling pahinga dahil tuloy-tuloy yung kanilang pagbabahay-bahay. At syempre nga, ito yung sinasabi nila ay hindi daw pang mayaman na kampanya. Ito raw yung kanilang ginagawa dahil talagang pinupuntahan nila yung mga maralita, yung mga talagang kailangang makaalam na kanilang mga plataforma at yung kanilang pinapaulit-ulit, yung pagwawakas sa korupsyon, sa political dynasty. Kaya naman talagang pinapakilala nila yung kanilang mga sarili dahil nga hindi matunog daw yung kanilang mga pangalan. So, susundan natin kung ano pa yung mga activities ng Makabayan, at mag-update tayo kung ano pa man ang mga susunod na mangyayari. Angela Zego. Kayla, we all know naman na Makabayan Bloc ay isang kilala nating progresibong grupo at hindi naman talaga sila kumukuha ng mga influencer or kilalang personalidad na mag-i-endorse sa kanila. Pero I was wondering, papaano nila kinukuha ngayon ng atensyon ng mga kababayan natin dyan sa area kung saan sila nangangampanya? Oo. Angela, totoo yan, kaya nga talagang kinakausap nila bawat individual. Talagang gusto nilang, yung target talaga nila ay yung komunidad, yung mga bahay, paaralan, para talagang makausap nila yung, lalo na yung mga hindi masyado nanonood ng balita, hindi nakakanood ng mga debate na nangyayari sa na ine-ere, Kaya ang kanilang ginagawa talaga, pinupuntahan nila bawat sulok, kagaya nga dito sa Parola, at kasi marami tayong mga kapatid na talagang nasasanay na lang o nagbabase sa mga dati ng politiko. Kaya talagang ginagawa nila pagpapakilala at kinukuha nila itong pagkakataon para maibahagi yung kanilang mga plano at maipaalam na kung ano yung mga dapat na karapatan, kung ano yung mga dapat na matanggap nila, hindi lamang tuwing eleksyon, pero kundi sa mga susunod pa araw, lalo
talagang sa matagal na panahon na uupo itong mga mahahalan. Well, Kayla, I understand based sa mga sinasabi mo na parang more of a personal, on a personal level ang kanilang tactics. Pero ang question ko is, will they have at least a one event wherein magki-kick off sila in front of a crowd? Yes. At ngayon, Diego, sa araw na ito, ang kanilang plano na parang pinaka-kick-off na magkakasama sila ay dito sa Plaza Noli mamayang alas 4 ng hapon. Ngayon kasi ang ginagawa nila, sinusuyod na nila yung iba't ibang lugar, bukod dito sa Metro Manila, kagaya nga ng Bulacan, ng Rizal. Kasi hindi na lang yung kanilang mga sarili, yung kanilang ikinakampanya, kundi maging yung mga kasama na rin nila. Kaya nga yung ating dalawa, si Dasan at si Mazo nasa CBO naman, ganun din yung kanila raw ginagawa. At sinasabi nila, aabangan natin na magkakaroon ng may mga pinaplano naman sila nga iba pang pagsisipon na kumpleto sila. Pero sa ngayon, ito yung kanilang strategy, no? Yung talagang hiwa-hiwalay, doon nila ikakampanya yung bawat isa. Okay. Yes, Kayla, sa video, I can see si Representative Franz Castro. I also see Renato Reyes. Any other personalities from the Makabayan Bloc na nakikita mo dyan? Sa ngayon, ang ating kasama ay si Jerome Adonis mula sa KMU, At kanina nakasama naman natin kanina kumpleto. Maliban doon sa dalawa na nasa CBO, kumpleto yan sila Teddy Casino, sila Representative Brosas. Lahat naman sila kumpleto kanina doon sa Cartilla, doon kasi yung parang pinaka-assembly. Pero hindi pa ganoon kadami yung miyembro kanina. At maaga kasi talagang umalis na nasunod yung timeline na 8 a.m. Talagang magsisimula na silang pumunta sa mga palengke, bahay, talagang sunod nila yung oras kasi hindi nga raw sila mag-aaksaya ng panahon, no, para mailapit sa mga tao yung kanilang mga plataforma at para magkaroon ng magandang resulta ngayong halalan. Kaya siguro last na lang, kung meron ka bang nakausap kahit isa sa kanila ng mga kumakandidato from the Makabayan Bloc and have asked them about how they feel about the several surveys na naglalabasan ngayon at hindi sila nakakasama doon sa mga Magic 12 or even Magic 15. Yes, kanina nakagusto naman natin sila, no? At sinasabi nga nila, maaga pa naman at hindi tayo pwedeng magbase lang daw dito nga sa mga lumalabas ng survey dahil hindi daw lahat naman ginagawa nga itong survey ng mga lumalabas, At confident naman sila na maiparating sa mga tao kasi parang hindi lang naman daw ang goal nila ay manalo, kundi yung mapaalam nga sa mga tao kung ano ba yung mga dapat nila talagang kilatisin, alamin. Ngayong darating na eleksyon, talagang hindi lang pansarili yung kanilang iniisip daw sa ngayon. Pero titignan natin, susundan natin kung ano pa yung mga hakbang na kanilang gagawin para mas maabot pa yung mga tao dahil na yung isang problema, kasi mga bago yung kanilang mga pangalan, hindi rin kilala. Bukod dun sa ating mga representatives na. At yun yung kanilang sinutulong ngayon na makilala sila at malaman na wala silang ibang personal na interest o para man daw sa pamilya. Pero sa kanila ay para talaga sa mamamayan. Yun talaga yung kanilang ina-emphasize. Alright, maraming salamat sa ating mobile journalist Kayla Macantan, reporting live in Manila for the kick-off rally of the Makabayan Bloc. Yun. So may stark contrast. Admin slate, you have a bigger event. And dito naman sa progressive group na Makabayan Bloc, you have a more grassroots kind of a campaign kick-off. Coming up, Senatorial aspirant Ben Tulfo is now in Quezon City to kick off his campaign. We'll give you updates on the ground later in the program. And one lawmaker says the complaints filed over the supposed anomalous budget is only a diversionary tactic. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News.
Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Senatorial aspirant Ben Tulfo is also launching his campaign today in Quezon City. Let's bring in our mobile journalist Evan Tarinque for more updates. Evan, tell us what's happening. Diego, Angela, nagsimula nga ng kaninang around 9:30 yung kick-off rally na parang sa pagtakbo ni Ben Tulfo sa pagkasenador ngayong umaga dito sa may Quezon City. Pagpasok niya pa lang dito sa may covered court dito sa may sa Uyo, Quezon City, ay talagang sinalubong siya ng mga malakas at matinding palakpakan mula sa kanyang mga taga-suporta. Siyempre, yung ilan sa kanila ay talagang maririnig mo na sinasigaw yung pangalan ni Ben Tulfo for senador. And yun nga, currently nagsasalita siya ngayon and sa kanya nilalatag yung kanya magiging plataforma. And yun nga, and mamaya-maya, naasahan pa na meron pang mga darating na personalities dito, gaya ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, inaasahan siyang dadaan dito mamaya sa kick-off rally ni senatorial aspirant Ben Tulfo. Diego, Angela. Yeah, Evan, question lang bakit sa Quezon City naisipan ni Ben Tulfo mag-kick off? Tama ka dyan, Diego. Dito sa Quezon City, dahil dito raw sila nakatira since 1976. So mayroong history talaga dito sa Quezon City. So yun, yung parang ini-instill ni senatorial aspirant Ben Tulfo na isa siya sa mga tao dito, isa siyang batang Quezon City. Kaya naman napili niya talaga dito sa may Quezon City simulan itong kick-off campaign na makikita natin sa loob, parang around 100 na katao. Yung ilan sa kanila umaga pa lang nakapila na or nandito na nag-aabang sa pagdating ni Tulfo dito sa may covered court. Evan, you mentioned si Mayor Joy Belmonte will be dropping by. So is it safe to say na she is supporting the candidacy of Ben Tulfo? Tama ka dyan, Diego, pero we're still waiting, dahil as of this moment, wala pa tayong nararamdaman na presensya or hindi pa natin naririnig yung advisory kung nandito na ba si Mayor Joy Belmonte, pero doon, base doon sa nakuha nating flow of events, maya-maya darating siya dito. And yun nga, pero klaruhin pa rin natin, Diego, na si Ben Tulfo is still running for independent, then yun nga, and yun nga, base nga dun sa kanyang sa bagong survey ng Pulse Asia, talagang matulog yung pangalan niya na nasa 3 to 8 yung kanyang range dito nga sa pinakabagong latest. Pasok siya doon sa may Magic 12. Oo. Diego. Nagsalita na ba si Ben Tulfo sa kanyang kick-off rally ngayon? Actually, Angela, ngayon, ikot lang natin, Kasi currently, siya yung nagsasalita, as of this moment. So, pasok tayo sa loob. So, makikita natin. Ito yung entrance dito sa may covered court, Makikita natin. Pagpasok natin, puro supporters ni Ben Tulfo. Nakikita natin, they are all wearing white, lahat nakaputi, and merong mga nakalagay na graphics sa kanilang mga t-shirt. And then, currently, ito, ayan. Makikita natin siya. Currently ngayon yung nagsasalita dito sa loob. They're still getting yung, siyempre, amuhin yung mga tao na kahit na siyempre, mga taga-suporta niya na ang mga ito, siyempre, papakita niya kung bakit pa rin siya kanilang dapat boto. Diego, Angela. Ano pa siguro yung mga aktibidad na gagawin ng kick-off rally ni Ben Tulfo dyan ngayon sa Quezon City? Sa ngayon, Angela, pagkatapos ng event na ito, wala na tayong naririnig pa or wala na tayong nakukuha na possible na ano pa yung gagawin. Pero we have heard, meron pang media forum na mangyayari maya-maya sa isang hotel din dito sa Quezon City. Pero unfortunately, we're still clarifying kung sino-sino ba yung mga darating doon sa magiging media forum na yun maya-maya. Pero dyan ngayon, kung nasan ka ngayon, wala ka pa naman na babalitaan o nakikitang kilalang personalidad na maaaring sumusuporta kay Ben Tulfo na sinabi mo nga independent ang kanyang tinatakbo. Bilang independent. Tama ka dyan. Angela, currently yung mga nandito ay from local people. Ito makikita natin, nakapila sila dito sa may harapan. Andito yung kanilang barangay captain na si Noel Vitug. Ipakita, sorry po ako pala ito. Ito, makikita natin, ito yung mga kongaki. Kasama dito yung kanilang si Dennis Principe, yung kanilang campaign manager.
yung congressman, this is 6, na si Harry Vic, Ko Pilar. No? So sila pa lang yung mga notable names. Dito ngayon yun, nakita nyo naman talaga yung mga tao. Naglilinawan every time na may sasabihin na mabigat. Itong si Ben Tulfo. Yun nga, inaantay pa natin yung pagdating ni Mayor Joy Belmonte dito maya-maya. Diego Ansala. All right, thank you for your updates. That was our mobile journalist, Evan Tarinque, reporting live in Quezon City for the kick-off rally of senatorial candidate Ben Tulfo. Yan, so we have the Makabayan Block, we have si PBBM, now we have that Ben Tulfo. So makikita natin yung kanya-kanyang estilo. Si Ben Tulfo opted to kick it off in his hometown, Quezon City, where he's lived daw since the 70s. Then you have the Makabayan Block also, grassroots naman, PBBM in Lawag. Bailiwick. PBBM yung kanyang senatorial slate. Yeah, that's okay. Agri Party List Representative Wilbert Lee has withdrawn from the 2025 Senate race. Lee personally went to the Commission on Elections yesterday to formally withdraw his candidacy. He cited the lack of political machinery and limited time as primary reasons for his decision. Lee added that he will now concentrate on supporting the Agri Party List in its re-election bid. Masakit man sa kalooban, pero ito po yung napagpasiyahan dahil nakita ko po sa aking pag-iikot, sa aking pakikipag-usap, napagtanto ko na talagang kulang po ang oras at kulang po ang aking makinarya para maipaabot sa ating mga kababayan yung atin pong mga ipinaglalaban. Yeah, I remember he was the first one to file his certificate of candidacy. And it seemed like he had a lot of money because malaki yung mga billboards prior sent to over. the filing of candidacy, you will see a lot of billboards, diba, of him among major thoroughfares. Kaya isipin mo that kind of person na nagkaroon ng mga billboards, diba, nahirapan pa siya, wala Pero naman I'm siyang sure kasi machinery. if you look into his messaging, it seems like the money that they have and the resources that they have, instead of dividing it sa election, they will just pour it all into one, which is the party list. Diba? Kasi their machinery may be big enough for the party list to campaign, no? Kasi nanalo naman sila dati. Pero kung ihihiwalay mo sa pagkakandidatura niya sa Senado, tapos may party list campaign pa, madi-divide yung kanilang resources. So siguro na pagtanto nilang lahat that why not we just consolidate everything, make sure Agri Party List wins, di ba? And pag malakas-lakas tayo this time around, then maybe the next election they could try their Senate bid. Yeah. So the question is right now kung paano na, kasi we've already, or the COMELEC have already printed some ballots, millions of ballots, no. Ang sabi naman ng COMELEC, kung merong, ang tawag doon, kung merong boto sa kanya, null and void na lang yun, diba? Stray daw, stray. Ang lastly, before we move on, ang ano lang kasi dito is, let's say makakuha siya 100, 200,000 votes kasi nasa lower 20 siya. Isipin mo, those 100 or 200 could have gone to another candidate who's still in the running. It could have been a critical vote, di ba? Yes. Kaya sana next time, salain natin or magdesisyon na sila early on para hindi naman yung masayang yung boto ng iba. Stray vote Yes, exactly. But speaking of COMELEC, President Bongbong Marcos has appointed Maria Norina Tangaro Casingal and Noli Rafol Pipo as the newest commissioners of the Commission on Elections, or COMELEC. Casingal, who has been with the COMELEC for over 2 decades, is a former law director. Pipo, on the other hand, was the regional election director in Ilocos, a role he has occupied since 2006. Their appointments fulfill Chairman George Garcia's call to fill the Commission's vacancies ahead of the May midterm elections. And I also remember during the grill, diba, when we were talking to COMELEC Chairman George Garcia, ang sinasabi niya, sana daw yung i-appoint na 2 commission would be from the grassroots. From within, ibig sabihin, ayaw na niya daw kasi pagka yung pang sa labas pa, magti-train pa, etc. Sobrang busy na ang COMELEC. Okay lang daw sana pag sa labas, pero not during the election season. Yes. So kasi may learning curve yan So gusto niya sana plug and play. Yeah. Pag-appoint mo, ready to go. Alam na nila kung anong gagawin So ang nila. mangyayari, since they were existing directors naman, mangyayari dito is a continuation of the job. Mas malawak lang ang scope. Exactly. Okay, sige. Don't go away. We're not done yet. Please stay with us.
Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. I'd just like to acknowledge all our viewers who are still with us, giving their comments. Thank you for your comments, all of you, and for sticking out with us on this new week of our journey. So much to talk about, so much to dissect. That's why nga News and Views yan eh. So with that, let's move on. A survey shows that Ayuda and other social welfare initiatives of the government are helpful. According to SWS, 90% of those aware of the 4 Ps view it as either very helpful or somewhat helpful. Only 9% said it was either somewhat not helpful or not helpful at all. Filipinos, however, are less familiar with 2 other social welfare programs, AIX and the Food Stamp Program. The survey was commissioned by the Strat-based group. Nahihilo na ang tao sa dami ng ayuda. Hindi na alam yung AIX tsaka yung food stamp program. May ganun pero for pala them, daw. it's helpful. Of course, kasi parang yun na nga, pantawid yan for them. Yeah. Pero diba, food... a lot of questions pa rin are hounding these programs because you're just teaching nga daw yung mga kababayan natin, yung mga dole-out programs. Yung mga food stamps kasi, mga food stamp programs, hindi man direct cash yan, di ba? So you have the stamp and you have direct access that maybe you could use it sa Kadiwa stores or any other markets that they may set up. Tapos may corresponding number of kilos na pwede ka kunin. Or whatever meat or veggies or ano or rice. If I remember it correctly, yung mga AIX and other ayuda na nararanasan ngayon ay ano yan eh, pinanganak yan during the pandemic eh. Kasi tinutulungan din yung may mga trabaho na nawalan, 'di ba? O yung meron pero kulang. Yan yung kaya nagkaroon ng mga different ayudas. Pinaka-primary ayuda na kay PGMA eh. Yung Pantawid Filipino program. Which eventually pinalawig pa ni President Aquino. Parang it was a conditional cash transfer at that time. Conditional cash transfer program tapos naging 4 Ps. So ayun. So all right, now speaking of election updates, kickoff rallies, and yung mga rules of elections, we have with us Attorney Rex Laudianco, spokesperson of the COMELEC. Attorney Rex, good morning. Thank you for joining us. Magandang umaga po, Sir Angelo at Ma'am Angela at sa lahat po ng taga-subaybay ng branch. Good morning po. Yes, Attorney Rex, kanina on the news, we featured the appointment yun ng dalawang new commissioners. Now, how important was it and timely? And also given na yung in-appoint po ay galing from within? Tama po. At nakita naman po natin na nasa kalagitnaan po talaga ang COMELEC ng paghahanda. Kaya ganun po ang paghiling na lang namin sa aming Pangulo, ating Pangulo, na sana insider. Kasi po hindi lang naman po kaalaman sa batas ang involved dito, kundi po kaalaman actual election administration operations and pati po yung logistics. Dahil nga po, veterano, insider ang mga kasama namin, they will hit the ground running, tuloy po ang trabaho kagad ngayong unang araw ng kanilang pag-assume. Linawin ko lang, Attorney Rex, what divisions will they be handling in the COMELEC? Si Commissioner Mariano Rina Tangaro Casingal po ay siyang member po ng First Division. Kasama po ni Commissioner Ferulino at ni Commissioner Maceda. Si Commissioner P po naman po ay magiging third member po ng Second Division. Kasama po ni Commissioner Bulay at ni Commissioner Celi. Okay. Alright. Spokesman, I would also like to ask the updates na kasi nagsimula na nga po kayo ngayon ng campaign. Nagsimula na po tayo ngayon rather ng campaign period. Kumusta naman po so far yung mga areas na nabisita specifically ni COMELEC Chairman George Garcia? Kanina nga po umaga, alas 4 ng umaga po, kami nasa District 2 at District 1 ng Tondo, Manila po. Marami rin po inabaklas namin, lalo na nakakabit sa mga public places, signages, poste, puno. At tatanggalin po namin na, asahan po nilang pagpapadala namin ng notice at pagpapaliwanagin po bakit hindi dapat kasuhan dahil may nakuha po kaming mga illegally posted campaign materials. Buong bansa po, sabay-sabay, ginawa po kanina madaling araw at asahan niyo po, tuloy-tuloy ang ganitong operations hanggang makarating po tayo sa araw ng halalan. Spokesman, paano daw po yun? Let's say for example, si candidate A ay nakita po yung poster niya o tarpaulin niya sa isang pinagbabawal na lugar. Nakita po niyo yun, Oplan Baklas ang programa. Tapos pinatawag niyo sila at sinabi po ni candidate A, hindi naman kami yan eh. Ang naglagay niyan yung kalaban namin para siraan kami.
Paano po yun? Opo, dalawang bagay po. Sa ating batas po kasi, kailangan matanggal sa loob ng 3 araw. Tingnan natin kung alam niya. Dahil pag hindi po niya tinanggal, ay ina-acknowledge ng kanya, nakikinabang siya. Kung sakali man po natanggal, pagpapaliwanagin pa rin siya, mag-adjust po siya ng ebidensya, mga testigo na hindi talaga sa kanya. At doon po kami magde-decide kung totoo po yung paliwanag niya o dapat namin siyang kasuhan po. Yung sa concern naman po ng iba tungkol po sa private property, we understand kapag private property, wala naman po magagawa talaga ang COMELEC, kung yan po ay inaprobahan ng isang private owner na maglagay sa kanyang establishmento or bahay ng poster ng isang kandidato, provided na susunod siya po doon sa laki na kailangan na nakalagay po sa regulation ng COMELEC. Pero paano po pag kami chismis or may sinasabi na binayaran siya para maglagay doon ng mga campaign na material sa kanyang establishment or bahay, paano po yun? Dalawang bagay po. Una po yung sa sukat. Sabi po sa kaso ng Diocese of Bacolod versus COMELEC, kapag ang nilagay po na supposedly campaign material ay isang advokasya, isang pagpapahayag na sa loobin, freedom of expression and freedom of speech po to, hindi po ito saklaw ng regulasyon sa sukat. So kahit po lumampas sa sukat, walang problema. Pero kung tahasang campaign material po yan, kahit nasa private property, hindi naman po namin babaklasin. Ngunit ino-notify po namin ang kandidato at yung pumayari na dapat po sumunod sila sa sukat. Tama po kayo, talagang nangyayari po na minsan na gano'n, yung mismong naglalagay. Basta ang importante po, makipag-ugnayan sa COMELEC. Yung kung may pahintulot, walang problema. Basta sumunod pa rin po sa sukat. Igagalang natin ang due process. Yes, Attorney Rex, we've been talking this last few months leading up to ito nga ang campaign about yung how serious COMELEC is in monitoring already or trying to at least get an eye on social media. So, handa na ba kayo with your monitoring, and do you have enough people? Do you have a division for this or a department para mag-monitor dito? Naku, kami po unang-unang amin na wala pong sapat na tauhan ng COMELEC. Kaya nga po ang partnership po namin ay sa ating mismong platform. Sila mismo po ang nagboluntaryo na tutulong sa amin. Nasa kanila na po ang listahan ng mga politiko at kandidato. Nasa kanila na po ang listahan ng mga rehistradong social media channels na gagamitin sa pangampanya. Ang unang utos, pag meron pong social media channel na hindi registered at ginagamit sa pangangampanya, ito po ay agad iti-take down, isususpend, ipe-preserve ang ebidensya. Kapag gumamit po ng fake news, nagpalaganap ng fake news, disinformation, AI na hindi mabuting paraan, deepfakes at softfakes, ay re-ready po nilang ebidensya at turn over sa amin. Bukod po sa suspension, takedown at deactivation, ay magsasampa ng kaso ang COMELEC. And of course, ang amin pong laging alas, ang taong bayan, nakahandang magsumbong sa amin, garantisado po, ipe-preserve namin ang inyong identity at confidentiality. Linawin lang pala natin, Attorney Rex, yung specific sizes para reminder lang sa candidates. Ano ba specific sizes na pwede, allowable sa isang poster at saan ba talaga pwedeng magpaskil nito or saan bawal? Opo, ang tinatawag po lawful campaign materials ayon sa ating Fair Elections Act. Una, yung mga leaflets at flyers, 8.5 inches by 14 inches po yan. Yun naman pong posters, 2 feet by 3 feet. Kasama na po yung mga makabago ngayon, yung tarpaulin. Yung mga banners po na ginagamit sa mga rallies at sa mga headquarters, 8 feet by 3 feet po ito. At yung pong ating mga iba, billboards, signages, digital po ito, static, pinapahintulutan na po yan. Hindi na kami naglagay ng size po dahil govern na po yan ng building code at ng executive order on outdoor advertisements. Pero ang rule na lang po namin dito, dapat yung mga billboards, hindi magkakadikit sa loob ng 1 kilometro. Otherwise po, mapupuno tayo ng billboard. Isa pa, hanggang 2 months lang po yung maximum na itatagal ng billboard ng national candidate. At sa lahat po ng materials na yan, dapat nakalagay paid for yung pangalan ng kandidato at kanyang address, paid by nung nagpa-commission po nung gamit na yan at yung kanyang address, at dapat po nakalagay din, this material should be disposed of or recycled po. Dapat po yan pagtupad natin sa environmental laws. Yun nga po, banggit nyo po yan. It's good that you mentioned environmental laws. So, paano po ba makikita or ma-observe po ng COMELEC kung ang ginamit ng isang kandidato ay nakabase po sa environmental laws natin? Encourage po natin sila na gamitin po yung biodegradable materials. Iniiwasan na po yung mga single-use plastics. Pero kung sakali man po meron, kailangan po talaga i-recycle nila. Kaya nga po doon mismo sa kanilang campaign material nakalagay na this material should be disposed properly or recycled. Otherwise po, magiging basehan yan pag nakuha namin na hindi nire-recycle. Talaga po, hahabulin namin yung mga politiko. Isa pa nga po pala, dapat ipaskil lamang ang mga nabanggit sa common poster area. Bawal po sa pag-aari ng pamahalaan, poste, puno at iba pa.
At doon sa private property, pwede po yan. Basta may pahintulot ng may-ari po ng property. Yung ano po, yung maingay na pangangampanya, usually nangyayari yan sa mga local elections yung maaga pa lang o sobrang late napakaingay po ng mga jingle naririnig po natin sa labas ng bahay. Pwede po ba yon or may mga possible violations? Pinagbabawal po yung pag-ingay, paggagambala. In fact, 2 batas po ang kakarapin nila. Yung pagbabawal ng COMELEC at yung local ordinances dahil halos lahat po ng ating mga lungsod at munisipyo ay may kani-kanya na po tinatawag na ordinances on quiet time. Kaya po pag nilabag po nila yan ay malaki pong problema nila. Makakasuhan po sila ng kasong kriminal po. And lastly, quickly lang, Attorney Rex, lahat ng violations na binanggit mo, kung gusto namin magreklamo, and how do we get in touch with COMELEC? And may assurance ba na it can remain anonymous? Ayan po ay assurance na sinimulan namin ng 2023 elections at ni isa po wala kaming dinisclose na identity. Asahan nyo rin po ang ganitong pangako. So lahat po ng telephone numbers ng mga departamento ng COMELEC, email addresses ay nasa aming website. Tumatanggap din po kami doon sa COMELEC Facebook page. Ibigay nyo lang po ang kailangan naming informasyon. Saan namin makikita? Saan makukuha ang ebidensya? COMELEC na po ang mag-iimbestiga. Kami ang kukuha ng ebidensya at kami po ang magkakaso. Mananatilihin namin confidential ang information po ninyo. Alright, thank you so much for your time. That was Attorney Rex Audianco, ang spokesperson ng COMELEC. Thank you. Maraming salamat po. Now, in other news, graft and falsification complaints have been filed against House Speaker Martin Romualdez and other lawmakers over alleged insertions in the 2025 national budget. The complaints were filed before the Office of the Ombudsman by former Speaker Pantaleon Alvarez, PDP Laban senatorial candidate Jimmy Bondoc, lawyer Ferdinand Topacio, and Citizens Crime Watch. The complainants accuse Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, Acting House Appropriations Committee Chair Stella Kimbo, and 2 others of allegedly inserting 241 billion pesos into the 2025 budget. The respondents face 12 counts each of falsification of legislative documents and graft. 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting. Meanwhile, Tingog Party List Representative Jude Asidre dismissed the complaints as a diversionary tactic aimed at shifting public focus away from the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. May klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Yeah. And I think meron din sagot dyan yung kampo nila, former Speaker Pantaleon Alvarez, through their counsel, si Attorney Topacio, na sabi, sino bang nauna? Diba nauna kaming nag-file sa Supreme Court about this 2025 budget, tapos biglang nagkaroon ng impeachment. Yun ang sinasabi nila. Alright, meanwhile, House prosecutors in Vice President Sara Duterte's impeachment plan to seek a subpoena for her bank records. Congressman Joel Chua said the subpoena pertains to Duterte's Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, or SALN. This aims to examine evidence related to her alleged unexplained wealth. They plan on coordinating with the Anti-Money Laundering Council, or AMLAC, and Commission on Audit, or COA. Chua clarified, however, that it will be up to the Senate to decide whether to grant the request to subpoena Duterte's bank records. Gusto ko lang malaman kung ano magiging impact ng declaration ni Senate President Chis Escudero na it's the next Congress already sa Senate. After July. SONA. Yeah, that will tackle this impeachment complaint. Mas malaki ang, although may matitirang 12 senators dito from the original 19th Congress, ang magiging impact nito is yung sa prosecution team na manggagaling sa Congress because sila ang nangangalap ng ebidensya, sila ang nakakaalam. Prepare ngayon. Sila ang nakakaalam ng laman ng mga articles of impeachment, and you're going to change all of them kasi sa Senate may holdover, so transition will be easier. Pero sa Congress, you're going to lahat sila up for re-election or baka mapalitan silang lahat. So, paano Kaya nga ito? sabi ni Congresswoman Luistro, one of the prosecutors nga dito sa impeachment against VP Sara,
hopefully manalo lahat daw sila para wala ng problema. If all of them, we have to check the list of prosecution nila sa prosecution. If all of them are running for re-election, baka mga iba kasi graduate na Oo, check natin yan. Kasi yun nga, the timing of this impeachment, sinasabi nila ay very complicated. Dahil nga nasa gitna ng campaign period. So, syempre, yung mga senador, 7 re-electionists yan dyan sa Senate, gusto nila maghanda sila ng campaign nila. Day before session break, itong transmit. Oo. Kaya nga, pero kino-question pa rin yung sinasabi ni Senator Chis Escudero na di ba sabi, i-delay. Hindi naman delay, pero sumusunod sila daw doon sa kanilang rules. Sinasabi naman daw sa Constitution natin yung word na forthright, which is without delay, na kung merong complaint, impeachment complaint, dapat dinidinig ka agad yun. Pero ang nangyayari, hindi nga. Because hindi naman defined what forthright means, di ba? Forthwith. Forthwith means hindi naman naka-define what is forthwith, how many days is forthwith. Kasi baka naman sabihin nila, interpretation, 30 days is okay. Or 2 months is okay. Kaya ayun, let's see kung ano mangyayari dito sa midterm elections kasi ang sinasabi, of course, and we all know that, na nakasalalay daw yung fate ni VP Sara Duterte doon sa mga mananalo na sa susunod na election sa Senate. Diba? Kasi senators ang tatayong juror sa impeachment. Tingin-tingin na sa mga listahan. And vote properly, and of course with all these kickoff rallies happening left and right, just a simple quote regarding our democracy: so long as we have enough people in this country willing to fight for their rights, will be called a democracy. A quote from Roger Nash Baldwin. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunzad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.